This call is now being recorded. Sige po, tayo po magsimula sa ating panalangin. Sabi sa 1 Corinthians 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Wala nang masigit pa sa katapatan at kabutihan ng ating Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos siya sa atin. Sa kabila ng ating pagkukulang sa Kanya, nandun pa rin ang pagmamahal at pag-ibig niya. Walang makahihigit o papantay sa kabutihan ng ating Diyos. Kaya sa oras na ito, ibigay natin ang mataas na papuri, pasasalamat, pag-ibig, at pagluwalhati sa ating Diyos dahil sa Kanyang dakilang katapatan. Sabi-sabi natin taas ang pangalan ng Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na patulad ng pagsilalang itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking ulitin mo natin, sadyang kay buti. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsilag, katulad ng pagsilag ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kaya, O Diyos, ika'y aking sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo hanggang dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, mula pa sa ugat ng aming lahi.
Mundo'y magunaw man maasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka doon. Dakila ka o Diyos, tapat kang ang buhay. Wala pa sa lahat ng aming dahil. Mundo'y magunaw man maasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka o Diyos sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat kating tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa, kailangan ginaon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, oh Diyos. Isa pa, dakila pa. Dakila ka, oh Diyos. Patuloy natin siya kawitan. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan pa sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Isang pa sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan pa sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Amalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan pa sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama.
mahal ang tulad mo. Sundin ang loob mo, marinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Tunay nga, Panginoon, na nasa amin ka. Kahit anumang oras, nariyan ka para sa amin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Isa pa. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Isang pa, di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Panginoong Jesus, maghari ka sa amin. Magliwanag ka sa buhay ko. Wala mo po ang aming sandigan. Maraming po salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen po. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. At patuloy tayong sumamba sa Panginoon. Ngayong araw na ito ay panibagong tema natin sa buwan ng Oktubre. At purihin ang Panginoon. Nasa letter G na po tayo. At ang tema po natin ngayon ay
Guided life by the Holy Spirit. Guided life by the Holy Spirit. Sige po, manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, salamat sa araw na ito, sa pag-ibig mo, sa pagsama mo sa aming pagbibigay ng papuri at kakayahan na ikay mapaglingkuran. Patuloy mo kami samahan, aming Ama, at hayaan mong malulati ka lamang sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang po ang papuri at pasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Hari at Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, basahin ko po yung salita ng Diyos sa Proverbs 11:14. For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Tagalog po, sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakarami, tagumpay ay tiyak. Kung may title po ako ngayong Sunday na ito, what does it mean to have a guided life by the Holy Spirit? What does it mean to have a guided life by the Holy Spirit? Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng isang gabay na buhay mula sa banal na Espiritu? Amen? Number 1 po, it means that whatever we do shall result in prosperity. It means that whatever we do shall result in prosperity. Nangangahulugan ito na anumang gawin ay magresulta sa kaunlaran. Amen. In Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tagalog po, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. In Psalm chapter 1, verse 1 to 3, blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Tagalog po, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masamang nilang halimbawa. Hindi siya makikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Amen. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Tagalog po, kay Yahweh magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Number 2 po, it means that our life will be filled with joy of the Lord. It means that our life will be filled with the joy of the Lord. Amen. Nangangahulugan ito ng ating buhay ay mapupuno ng kagalakan ng Panginoon. Amen. In Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with the hope by the power of the Holy Spirit. Sa Tagalog po, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng iyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. In John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete.
Tagalog po, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. In Psalm 30 verse 5, for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Tagalog po, ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Number 3 po, everything we do for the Lord will not become a burden to us. Everything we do for the Lord will not become a burden to us. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay hindi magiging pabigat sa atin. In Matthew 11:28-30, come to me all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tagalog po, lumapit kayo sa akin, lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagbibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. In Psalm 55 verse 22, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Tagalog po, ilaga kay Yahweh ang inyong suliranin, aalalayan ka't pagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. In 1 Peter chapter 5, verses 6-7, humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Tagalog po, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwalaan niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya yung gumasakit sa inyo. Number 4, it means that we will fully enjoy our service to the Lord. It means that we will fully enjoy our service to the Lord. Nangangahulugan ito na lubos nating masisiyahan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. In Colossians chapter 3 verse 23-24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Tagalog po, ano man ang iyong gagawa, gawin niyo sa buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa mga tao. Sapagat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran niyo, at alalahanin niyo, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. In Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Tagalog po, magpakasipag kayo at huwag maging tamad, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. In Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Tagalog po, mga tarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon, pinapakita sa pamagitan ng paglilingkod niyo sa kanyang hinirang, sa mga hinirang ng Diyos. Number 5, it means that our life will have a time for the Lord with no remorse. It means that our life will have a time for the Lord with no remorse. Nangangahulugan ito na ating buhay magkakaroon ng oras para sa Panginoon nang walang pagsisisi.
In 2 Corinthians 7:10, godly sorrows bring repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Tagalog, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal in life in Christ Jesus our Lord. Tagalog po, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. In 1 Corinthians 5:7, get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are, for Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. Tagalog po, alisin niyo ang inyong pampalsa, ang kasalanan upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulog kayo sa isang bagong masa na walang pampalsa at talaga namang ganyan kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong Paskwa na walang iba kundi si Kristo. Amen? Recap po natin. What does it mean to have a guided life by the Holy Spirit? Number 1, it means that whatever we do shall result in prosperity. Number 2, it means that our life will be filled with joy of the Lord. Tandaan natin, mapupuno ng kasiyahang mula sa Diyos ang ating buhay at the joy of the Lord is our strength. So hindi ka mapapagal at patuloy ka lang maging malakas sa paglilingkod sa Panginoon. Number 3, everything we do for the Lord will not become a burden to us. Tandaan mo, hindi ka magreklamo sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi kabigatan ang maglingkod sa Kanya, kundi kasiyahan para sa puso natin at sa buhay natin ay kagaanan lang ito. It means that we will fully enjoy our service to the Lord. Meaning, anumang gawin mo sa Panginoon ay magkakaroon ka ng kasiyahan sa puso. At sa buhay mo ay mababatid ng lahat na may saya kang nagmumula sa Panginoon. Amen? At number 5, it means that our life will have a time for the Lord with no remorse. Tandaan mo, anumang pinaglingkod mo sa Panginoon ay walang bahid ng pagsisisi. At anumang gawin mo sa Panginoon ay hindi magbubunga ng anumang bagay na pagsisisihan mo. Sapagkat pag ginagabayan tayo ng Panginoon, lahat na ito ay bunga, ay magaganda. At patuloy natin purihin ang Panginoon, dakilain natin siya sa buong araw na ito, at patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban. At sa araw na ito, ay makibahagi tayo sa communion ng Panginoon. Amen? Sige po, hawakan natin yung mga elements natin. Taas na yung tinapay, simbolo ng kanyang katawan. Mag-amen po kayo kung nakataas na. Amen po. Amen po. Sige po, basahin ko lang po yung salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, buong puso namin tinatanggap yung handog mo, ang katawan mo, at pinapahayag namin kami kabahagi mo at ikikabahagi namin. Gamitin mo kami at kami templo mo. Wala po kami nais kundi masunod lamang kalooban mo sa aming mga buhay. Patuloy ka namin pinupuri at niwalati tinataas, sinasamba. Ikaw lamang po ang magpapurihan at malulati sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong katawan na patuloy namin tinatanggap ngayong araw na ito. Wala po kami nais kundi purihan ka lamang at luwalatiin.
Sa iyo po ang papuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan aming Hari at Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin tanggapin yung tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon. Ngayon po, itaas natin yung simbolo ng dugo ng Panginoon. The same way he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, buong puso namin tinatanggap ang handog ng aming Panginoong Hesus, ang kanyang dugo na sadyang nagpakalinis at nagpatawad ng aming kasalanan. Patuloy namin tinatanggap ang proteksyon nito sa aming mga buhay at hayaan mo, Panginoong, malulahati ka lang sa aming mga gagawin. Patuloy mo kaming i-connecta sa iyo, Panginoon, at hayaan mong gabayan kami ng banal na Espiritu. Salamat po sa kaligtasan, sa proteksyon, at sa pag-ibig mo sa aming mga buhay. Sa iyo lamang po ang papuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan aming Hari at Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay natin tanggapin yung simbolo ng dugo ng Panginoon. Hallelujah, tayo manalangin. Ilang Diyos, Ama namin na sa langit, salamat po sa araw na ito, sa iyong pag-ibig sa amin at pagbibigay ng kalakasan, proteksyon. Patuloy ka lang mapupurihan at maluhati sa aming gagawin. Wala po kaming nais kundi masunod lamang kalooban mo. Sa iyo lamang po ang papuri at pagsamba. Sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan. Binabalik namin ang panalangin at pagsamba namin sa iyo lamang sa makapangyarihang pangalan aming Hari at Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pagpe-pray ko po yung tithes and offering natin. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin na sa langit, salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Lahat ng pabor na binibigay mo sa amin ay patuloy namin maibalik sa iyong kalooban at magamit sa iyong kaharian. Alam ko, Panginoon, patuloy mo kami pinagpapala, siksik-liglig, umaapaw. Wala po kaming nais kundi mapaglingkuran ka lang at magamit ang mga buhay na ito sa iyong kadakilaan. Patuloy mo kaming gamitin at makilala ka sa aming mga buhay at maipahayag namin ang iyong kaharian sa lahat ng aming gagawin. Pagpalain mo ang bawat isa, ibalik mo, siksik-liglig, umaapaw, ayon sa iyong pangako at salita. Wala po kaming nais, kundi patuloy ka lang mapapurihan at malulhati. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasalamat sa kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen po. Amen po. Sige po, magpe-pray ako ng benediction. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin na sa langit, salamat po sa pag-ibig mo, pagpapala at pabor. Patuloy mo kaming gamitin sa iyong kaharian. Salamat sa bawat pamilya na pinagbubuklod mo para sa iyong pag-ibig. Gamitin mo kami, kaming lahat, Panginoon, ang FOCF para sa iyong kapurihan. Wala po kami nais kundi ang magamit lamang sa iyong buhay. Sa buhay na ito na binigay mo sa amin upang mapakilala ka sa lahat at mabanggit namin ang iyong kadakilaan. Sa iyo lamang po ang papuri at pagsamba aming Ama. Sa makapangyarihang pangalan aming Hari at Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Amen po. Amen po. Salamat po. Hi, Kristen. Hello po. Thank you po, Pastor. At po, paalam po. Paalam po. Christmas po.